Dear Kuya Poy, ako po si Marie, 38 years old mula dito sa Cavite. Single na po ako at kagagaling lang sa isang unforgettable breakup. Ang totoo kasi niyan, Kuya Poy, ay niloko ako ng ex-boyfriend ko na halos dalawang taon ko ring nakarelasyon. Akala ko pagkatapos nun ay matatagalan muna bago ako muling matutong magtiwala. Pero ayun nga, life has other plans. Nakilala kong bigla si Mark. Mula siya sa isang dating app na taga Bulacan. Kakahiwalay din daw niya sa live-in partner niya ng 3 taon. Noong una, ay para akong nakikipag-usap sa sarili ko. Ganun ang feeling, Kuya Poy. Halos parehas talaga kami ng humor, na mga gusto sa buhay, at pati na rin ng mga trauma at pinagdaanan nga. Pakiramdam ko nga ay meant to be agad ang dating sa akin ni Mark. Pero syempre, alam ko namang delikado yung ganong kabilis na koneksyon. Pero in fairness, naging open kami ni Mark sa isa't isa. Nasasabi ko sa kanya ang lahat ng pinagdaanan ko, pati na ang mga insecurities ko. Sinubukan ko pa nga siyang subukin o i-test. Pinakita ko yung masungit kong side. Pero alam mo, Kuya Poy, steady pa rin siya. Parang hindi talaga natitinag. Hanggang eto na nga. Nagkita kami for the first time last week. At aaminin ko, nakakahiyaman, Kuya Poy, naging marupok ako. Something happened. Alam mo na, kaya mula overnight ay naging 3 days kaming magkasama agad-agad. Wala naman akong balak na pumasok din agad sa relasyon. Kumbaga, ang gusto ko lang sana ay yung companionship. Pero ayun, sa second day namin, together, bigla siyang nagsabi na pakasal na tayo. Sa totoo lang, Kuya Poy, akala ko ay joke lang. Kaya ang sabi ko sa kanya, ano bang tinitira mo at nasasabi mo yan? Pero Kuya Poy, seryoso talaga ang mukha ni Mark. Inulit pa niya. At gusto niya raw talaga akong pakasalan. Ngayon, litong-lito tuloy ako. Totoo ba talaga to? Dapat ko bang paniwalaan o dapat na akong tumakbo palayo bago ako ma-fall ng todo? Kuya Poy, tulungan mo naman akong i-decipher kung love at first sight ba ito o red flag disguised as a fairy tale. Maraming salamat sa inyong magiging payo. Hanggang dito na lamang ang kwentong padadala ko sa inyong programang Heart to Heart. Naghahanap ng kasagutan, Marie. Napakinggan nga po natin itong kwentong ibinahagi sa atin ni Marie. Kaya nga sabi ko kanina, di ba? Napakarami ng mga talaga naman napapaiyak na, napapakain na ng marami o kaya naman nagpapakain na ng tropa. Oo, para lang makamove on, para sila ay aliwin at gusto na makalimot sa mga nakaraan. Di ba? Eto namang si Marie, napakabilis kahit siya nagulat Opo, napakabilis na napamove on. Opo, nagulantang din sa kanyang sariling masasabi bang sariling kalokohan. Sa sariling kalokohan Opo, pero alam mo Maria, ayokong basagin kung meron ka mang kilig na nararamdaman sa ngayon. Pero ang kailangan mo kasi ay real talk, girl. Opo, i-real talk ka namin. Kumalma ka. Kumalma ka. Mali na nga kasi yung napakabilis na mga pangyayari sa unang pagkikita. Dito kay Mark. Napakabilis nun. Nagkita kayo, first time, may nangyari agad, magkasama kayo magdamag, at na-extend nyo pa ng 3 days. Napakabilis niyan, Marie.
Napakabilis niyan. Pagkatapos, may kinekwento ka pa sa amin na sa second day nyo together ay nagyaya na agad ng pakasal itong si Mark. Nasabi niya yan, habang sinasabi niya ba yan, ano ang ginagawa ninyo? May ginagawa ba kayo? Tapos na ba kayo? Syempre, kumbaga, para kayong para kayong nag-honeymoon na mag-asawa. Kayo lang yung magkasama. At wala kayong ibang kinilala at kinilatis kundi ang inyong mga katawan. Kundi yung sarap ng pagsasama. Tapos magyayaya ng kasal. Nalito ka naman. Hindi ka dapat na nalilito. Okay? Sabihin na natin, ako na magsasabi sa'yo. Baka sabihin mo, si Kuya Poy naman, parang pinagmumukhang tanga ako doon sa kwento. Kasi nga, ganun ang ganun ang tema ng mga pinaggagawa mo. Yung series ng mga ginawa mo. Okay na sana na, sige, sumubok ka sa dating app. Sabi mo nga ay nakakapag-usap kayo, nakakapag-chat, pero sa maniwala ka at sa hindi, iba pa rin ang tao kapag mas matagal mo nang nakausap, mas matagal mo nang nakilala dahil meron talaga dyan yung iba magaling mag-mirror. Magaling mag-mirror, magaling na pasakayin ka. Yung sasabihin mong gusto mo, ay gusto niya rin. 'Di ba? Yung trip mo, ay trip niya rin. Edi ikaw naman, sabi mo nga, parang kausap mo yung sarili mo. Kung ano yung gusto ko, gusto niya rin. Okay yun . Isa yan sa mga tanda ng, na magaling, bolero. Magaling mambola ang isang tao. At hindi nakakatawa kapag kaganyan. Katulad niyan, nakuha agad ang loob mo sa unang araw ng pagkikita ninyo, meron agad nangyari na extend hanggang 3 days. Tapos pag uwi mo, nung third day, nalilito ka na. Nalilito, Kuya Poy, seseryosohin ko ba? Dadaan muna kami dun sa proseso. Sandali lang, ni bago kayo dumaan doon sa proseso, Marie, gumising ka muna sa katotohanan. Kung kinakailangan na humarap ka sa salamin, and to have yourself checked. Okay? Sa realidad, mag-iingat ka. Dahil marami mataas pa rin. Marami mga issue na mga pinag-uusapan ngayon political katulad nito sa weather natin, marami mga isyung ganyan pero hindi dapat na natatabunan. Alam mo, yung mga kaso natin ng HIV, marami, mataas pa rin, Marie. Kaya hindi mo dapat isinasawalang bahala yung hindi mo pa naman masyadong kakilalang tao. Tapos unang beses nyo nagkita, nagpagalaw ka na. Bago mo isipin kung ipagpapatuloy mo ba ang komunikasyon dito kay Mark, you need to have yourself checked. Okay? Hindi mo alam. Kung yan bang si Mark, lahat ng mga naka-meet niya ay, ang tawag yata doon ay na-hook up. Ayan. Kumbaga ay parang it's a one night thing. Ayan. Malinis nga ba siya? Sigurado ka ba ron? Alam mo, okay lang naman para lalo ka makilala ng isang tao. Okay, given malinis si Mark, tuloy-tuloy ang kanyang komunikasyon. Sige, let's give him the benefit of the doubt, na malinis ang kanyang intensyon. Alam mo, it's okay to be vulnerable. Kailangan na maging honest ka. Sabi mo nga, na-share mo sa kanya yung insecurities mo. Na-share mo sa kanya rin yung iba mga plano mo at yung hindi maganda na karanasan mo sa buhay. That's okay. Okay? Be vulnerable but not careless. Huwag ka naman masyadong honest to the point na alam na nung bago mo pa lamang nakakilala kung ano rin yung mga weakness mo, kung ano yung kung saan kanya pwedeng mabola. Ayan, kahit gaano pa yan kagwapo, kahit gaano pa yan kabango, maghunos dili ka naman, mag-iwan ka naman nung para sa sarili mo. Na mga impormasyon, baka for all you know, dahil sa ginawa nyo na, ang gawa ay mag-asawa, which is wrong, ibibigay mo na rin sa kanya ang PIN ng ATM mo. Ganun na ba yon? Kasi inalagaan niya naman ako. Nag-enjoy ako, Kuya Poy. Eto na ang PIN ng ATM ko. Teka lang. Yan talaga, malinaw na kasyungahan yan, Marie.
Kaya naman, eto, basahin muna natin ang ilan sa mga reaksyon nitong mga nakikinig. Sabi ni Jennifer Fernando, Marie, kausapin mo muna yang si Mark kilalanin niyo muna ang isa't isa bago kayo magpakasal. Mahirap yan. Mahal ang magpaanal, Marie. Buti nga kung merong buti nga kung nagkasawaan o kaya hindi nagkasundo, parehong single. Merong mga dahil hindi kinilala yung kanilang mga partner. Meron na palang meron ng kasal na pala sa una. Although yan ay pinagbabawal po ng batas, hindi natin alam kung ano ang trip nitong si Mark. Hindi natin din alam, Marie, kung normal ba siyang mag-isip o merong sapak. 'Di ba? Sabihin na natin medyo trip lang na matindi yung trip niya, baka magpapakasal kayo and then what? Kasal pala siya sa iba? Ikaw pa makakasuhan niyan. Paguguluhin mo pa yung buhay mo. Kung babalikan mo, ang problema mo lang ay, sabi mo nga, naloko ka ng ex-boyfriend mo. 'Di ba? Kaya nga nakilala mo itong si Mark sa pag-asa na makakilala ng panibago. Hindi yung makahanap ng panibagong problema. There's a difference between yung makalimutan mo yung nakaraan mo at palalain yung pinoproblema mo sa ngayon. Kaya mag-iingat ka. Meron talaga mga tao na gumagawa ng ganyan, Kaya yung bigamy, yung bigamy, siya yung makakasuhan dyan, pero sakit din ang ulo mo dyan. Problema yan. Eto naman, sabi ni McCoy, dapat talaga ay ready na kung papasok sa isang relationship. Ipaliwanag na gusto mo pang magkakilala kayo sa maraming aspeto ng realidad. Gusto ko yung sinabi niya ni McCoy ng realidad at pagrerelasyon, then let him decide sa suggestion mo. Pero yung ganito na same wavelength at bet nyo ang isa't isa, ingatan nyo yung ganyang mga tao kasi nga madaling mapeke yan. Merong mga iba ay expert dyan o baka merong it's a skill na na-develop na nila para naman para mapagaan yung pakikipag-usap mo sa kanya o kaya magbigay sa'yo ng impression na gustong-gusto talaga ako nitong taong ito. Alam mo, balikan ko yung sinabi dito ni McCoy, marami pa kayong mga aspeto na dapat kilalanin sa realidad. Anong mundo ba ang inyong pinasok doon sa inyong first night together? Doon sa one night stand na itinawag na, ma'am, sir, extend pa po kayo? Extend mo na ng 48 hours pa. 'Di ba? Yung pagsasama ninyo sa iisang kwarto. Alam nyo, kapag ganoon ang feeling, parang sabihin na natin nasa heaven ka. 'Di ba, nasa heaven ka at isipin mo ikaw ay nangungulila. Marie, that's yan ang totoo. Nangungulila ka pa sa pagkawala ng iyong ex-boyfriend dun sa dati mong karelasyon. At eto, mag-ingat din sa lahat ng mga merong ex dyan o talagang nasasaktan pa ng dahil sa heartbreak. Mag-ingat po kayo doon sa mga mararamdaman ninyo sa sino man, sa sino mang tao na makakaaliw sa inyo. Siguradong kikiligin kayo yung iba, ganyan, manliligaw, kung sino yung una makapagpasaya sa'yo, makapagpangiti, kumbaga makapagpalimot doon sa ex mo o doon sa heartbreak mo, mafo-fall ka dyan. Sa manliligaw. Ang problema pang isa dyan, kapag ka isang kaibigan na in a relationship na rin. May tendency na mamagnet ka, doon sa kaibigan mong napasaya ka kahit pa alam mo consciously na siya ay in a relationship at pinapasaya ka lang niya, sinasamahan ka niya. Alam mo, sana ikaw na lang yung jowa ko at dyan na rin nagsisimula yung mga sige, papayag na ako. Ako yung extracurricular affair mo. Yan yung mga ganyan. Kaya mag-iingat po kayo. Okay? Ayan, sabi ni Gail Enriquez, nako, ikalma mo yan, Ate Marie. Actually, yan nga, kumalma ka. Kumalma ka muna, sa mga bagay-bagay. Huwag mo munang problemahin, Marie. In short, huwag mong problemahin ang pagyayaya ni Mark ng kasalan.
kilalanin nyo muna ang isa't isa. Kung sakaling kayo ay seryoso, kung gusto mo talaga si Mark, kasi for now, I can say, for sure, talaga namang physically attracted kayo sa isa't isa. Tumagal kayo ng 3 days together sa 4 na sulok ng kwarto. Na very intimate, di ba? Pero Marie, eto na. Kung nagkamali man yung proseso mo na dapat kayo ay magkakilala muna, na-earn niya muna yung trust mo at ikaw rin naman nakuha niya yung trust mo, mag-iingat ka dahil sabi mo nga last week lang, ilang days pa lang ang nangyayari itong mga to, may kilig. But then again, balik tayo doon sa basic. Kailangan bago pag-usapan ng kahit ano pa mang ligawan o pakikipagrelasyon, kahit nga sa pagkakaibigan 'di ba? Meron tayong mga criteria. Pwede ba 'to maging kaibigan talaga o kakilala lang? Ganyan na muna yung proseso natin. Yung kasal, wag mong problemahin yun. Walang kasal. Ngayon, kapag ka sinabi ni Mark, dahil tinanggihan mo, wag muna natin pag-usapan yung kasal-kasal na yan at nag-iba ang ugali niya. Yun. Pwede ka na magdesisyon kung itutuloy pa ba yung ligawan na yan. Pero, I don't know. Ayokong husgahan ka. Pero please, sana kapag ka nag-iya ulit si Mark, ay pigilan mo rin ang sarili mo. Okay? Itaas mo naman yung kalidad ng pagkababae mo at lalong-lalo na ingatan mo yung katawan mo. Ke babae ka, ke lalaki. Diba? Ingatan mo yung katawan mo. Dahil hindi mo alam kung sino, hindi mo pa kilala ng husto, ipinagkatiwala mo na yung sarili mo sa isang total stranger pa na masasabi ko. Nakailang pabalik-balik pa lang yung kwentuhan ninyo. 'Di ba? Talagang ibinigay mo na yung sarili mo sa kanya agad-agad. Pag-isipan mo maigi yan, Marie. Baka kinukulang ka rin ng pagmamahal at pagtitiwala sa sarili mo. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcast.